Hindi ko makakalimutan ang unang gabi kong nagtatrabaho sa convenience store. Sa bawat tiktak ng orasan, tila ba ang oras ay napakabagal. Sa isang sulok ng tindahan, nakita ko si Lila, kapwa estudyante, na abala sa pag-aayos ng mga produkto sa estante. Sa unang tingin pa lang, alam kong isa rin siyang estudyanteng nagsusumikap tulad ko. Marco, bati niya sa akin habang iniaabot ang isang kahon ng candy. Mukhang mahaba-haba ang gabi natin. Tumango ako. Oo nga, pero kailangan nating kayanin. Malapit na ang finals at kailangan nating mag-ipon para sa tuition. Sa bawat oras na lumilipas, unti-unting nabuo ang pagkakaibigan namin ni Lila. Pareho kaming may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, ngunit sa likod ng mga ngiti, alam naming may mga lihim na bumabagabag sa aming kalooban. Sa gitna ng tahimik na gabi, habang ang mga ilaw ng tindahan ay patuloy na nagkikislapan, hindi ko maiwasang isipin ang hirap na dinaranas ng aming mga pamilya. Ang aking ama ay isang manggagawa sa pabrika, habang ang ina ko naman ay isang tindera sa palengke. Hindi sapat ang kanilang kinikita para sa aming mga gastusin sa paaralan, kaya't napilitan akong magtrabaho sa gabi. Ganito rin ang sitwasyon ni Lila. Ang kanyang ina ay isang kasambahay habang ang ama niya ay wala na sa kanilang piling. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami ni Lila sa likod ng tindahan, bigla siyang napahinto at natahimik. Marco, simula niya na may pag-aalinlangan sa boses. May sasabihin sana ako sa'yo. Anong meron? Tanong ko na may halong pag-aalala. May nalaman akong balita tungkol sa isang scholarship program, sabi niya. Pero limited lang ang slots at kailangan nating magpasa ng application ngayong linggo. Isang alon ng pag-asa ang dumaloy sa akin. Talaga? Paano tayo makakapasa? Kailangan nating maghanda ng mga requirements. Oo, pero kailangan natin itong gawin sa madaling panahon. Baka ito na ang pagkakataon natin para makapag-focus sa pag-aaral ng hindi iniisip ang mga gastusin. Sagot ni Lila na may determinasyon sa kanyang mga mata. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aming mga balikat. Kailangan naming magtagumpay para sa aming mga pamilya, para sa aming mga pangarap. Ngunit sa likod ng determinasyong iyon, may mga tanong na bumabagabag sa akin. Makakaya ko kaya ang lahat ng ito? Paano kung hindi ko magawa? Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, nagdesisyon kaming subukin ang aming kapalaran. Sa mga sumunod na araw, naghalinhinan kami ni Lila sa paggawa ng mga requirements habang nagtatrabaho at nag-aaral pa rin. Nagpupuyat kami sa pag-aaral sa pag-asang ang scholarship na ito ang magiging susi para sa aming tagumpay. Ngunit isang gabi, habang abala kami sa aming gawain, biglang nagring ang telepono ng tindahan. Kinuha ni Lila ang tawag at nakita kong unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang ibaba niya ang telepono, nakita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Marco, sabi niya na may halong takot sa boses, may isang tao raw na naghahanap sa akin. Sabi nila, kailangan ko raw malaman ng isang bagay na makakaapekto sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong may malaking bagay itong dala. Sa loob ng isang linggo mula nang magpasya kaming magtrabaho, sa gabi, di ko maiwasang maramdaman ang pinagsamang pagod at kaba sa tuwing papasok kami sa eskwela. Ako si Marco at ang kasama kong estudyante ay si Lila. Pareho kaming pumapasok sa parehong unibersidad, parehong may pangarap, ngunit parehong may iba't ibang laban na kinakaharap. Lunes ng umaga, bago pumasok sa klase, nagkita kami ni Lila sa paborito naming kapehan malapit sa campus. Pareho kaming may mga eye bags na tila ba hinigop ng pagod ang buhay ng aming mga mata, pero pilit pa rin kaming nag-uusap ng may sigla. Marco, alam mo bang minsan iniisip ko kung tama ba itong ginagawa natin? Tanong ni Lila habang sinisip-sip ang kanyang kape.
Oo, Lila. Pero tandaan mo, ito ang paraan para makamit natin ang mga pangarap natin. Hindi tayo basta-basta susuko. Tugon ko, bagaman sa loob-loob ko ay may kapiraso ring pag-aalinlangan. Ang trabaho naming pinasukan ay sa isang maliit na printing press kung saan kami ang tagapamahala sa gabi. Ang amoy ng papel at tinta ay tila ba naging bahagi na ng aming sistema. Sa unang linggo ng aming pagsisikap, naglalakad kami pauwi tuwing madaling araw kasabay ng pag-iisip kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw. Sa aming ikalawang linggo, nagkaroon ng problema sa printer. Isang gabi, habang nagpiprint kami ng mga flyers para sa isang lokal na negosyo, biglang nagkaroon ng papel jam. Si Lila sa kagustuhang maayos ito agad ay subukang kalikutin ng makina. Biglang umusok ang printer at pareho kaming napaatras. Anong gagawin natin? Kailangan natin itong tapusin bago mag-umaga, sabi ni Lila halatang kinakabahan. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Subukan natin itong ayusin. Baka may nagkaproblema lang sa wiring, sabi ko. Dahan-dahan kong binuksan ang likuran ng printer at sinuri ang mga kable. Sa kabutihang palad, natukoy namin ang problema at naayos ito bago pa magbukang liwayway. Sa kabila ng pagod, may kakaibang saya sa aming naramdaman. Natutunan namin na sa bawat problema, may solusyon basta't magtutulungan at hindi susuko. Ang mga pagkakataong ganito ang nagpatibay sa aming samahan ni Lila. Hindi nagtagal, nagsimula ng maging abala ang buhay namin. Dumating ang mga pagsusulit sa paaralan at sa parehong pagkakataon, dumami ang mga orders sa trabaho. Sa bawat araw na dumaan, tila unti-unti kaming naging mga zombie na gumagalaw sa mundo na puno ng responsibilidad. Isang gabi, sa gitna ng pagpiprint ng mga poster, biglang nagring ang telepono sa opisina. Sinagot ito ni Lila at agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Marco, kailangan kong umalis. May emergency sa bahay. Sabi niya, halos nanginginig ang boses. Walang pag-aalinlangang pumayag akong umalis siya. Naiwan akong mag-isa at sa unang pagkakataon naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ngunit hindi ko siya masisisi. Alam kong may mga bagay na mas mahalaga sa trabaho. Habang naglalakad akong pauwi matapos ang magdamag na pagpiprint, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang nangyari kay Lila. Sa mga sumunod na araw, hindi siya pumasok sa trabaho. Maging sa eskwela ay hindi ko siya nakita. Ang mga text ko sa kanya ay hindi rin niya sinasagot. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nagpatuloy ang mga araw at sa kabila ng pag-aalala ko kay Lila, kailangan kong ipagpatuloy ang pag-aaral at pagtatrabaho. Sa bawat araw na dumaan, nadarama ko ang kakulangan ng isang taong naging bahagi na ng buhay ko. Hanggang sa isang gabi, sa kalagitnaan ng aking pagtatrabaho, biglang may kumatok sa pintuan ng opisina. Binuksan ko ito at laking gulat ko nang makita si Lila sa labas, tila ba may daladalang mabigat na pasanin. Marco, kailangan kitang makausap. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Habang pinapapasok ko siya sa loob, hindi ko maiwasang magtanong. Ano ang nangyari, Lila? Bakit ka nawala? Huminga siya ng malalim bago nagsimula ng kwento. Marco, may natuklasan akong bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na magbabago sa lahat. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa damdamin. Naghihintay ako sa susunod niyang sasabihin. Alam kong ito ang magiging simula ng isang bagong yugto sa aming buhay. At doon, sa gitna ng dilim at pagod, natuklasan ko ang isang lihim na mag-aangat sa aming kwento, sa isang di inaasahang direksyon. Ang oras ay mabilis na lumilipas, ngunit ang pagod ay tila nagtatagal sa bawat galaw. Sa bawat hakbang ko patungo sa tindahan kung saan kami nagtatrabaho tuwing gabi, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ito madali ang pagiging estudyante sa araw at manggagawa sa gabi.
Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang lakas na nagmumula sa aming dalawa ni Lila, ang kaibigan kong nagiging katuwang sa bawat hamon. Si Lila ay isang estudyanteng hindi lang matalino kundi masipag. Sa bawat gabing magkasama namin sa trabaho, lagi niyang sinasabi sa akin, kailangan nating maniwala, Adrian. Kahit mahirap, may dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Ang mga salitang yun ang palaging nagpapaalala sa akin na ang lahat ng ito ay may patutunguhan. Sa tindahan, kami ang tagapag-ayos ng mga paninda, tagalinis, at minsan ay tagabantay kapag marami ang bumibili. Hindi ko malilimutan ang gabing yun, isang Martes, na tila mas mahirap kaysa sa karaniwan. Halos walang katao-tao sa tindahan, ngunit ang dami ng trabahong kailangang tapusin ay hindi nauubos. Habang nag-aayos ng mga kahon ng produkto, napansin ko si Lila na tila tahimik. Hindi siya karaniwang ganito. Palaging may sigla ang kilos niya kahit pagod. Lumapit ako sa kanya at doon ko napansin ang mga luha sa kanyang mga mata. Adrian, hindi ko alam kung hanggang kailan natin kaya to. Mahina niyang sabi habang pilit pinapahid ang kanyang luha. Hindi ko alam kung paano siya kukumprontahin. Ang Lila na palaging matapang ay ngayon ay tila nawawalan ng pag-asa. Sa kabila ng pagod, pinilit kong magsalita. Lila, hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi ba't pangarap natin ito? Pangarap mong maging guro at ako naman, pangarap kong maging inhinyero. Kung susuko tayo ngayon, paano na ang mga pangarap natin? Tumango siya, ngunit alam kong may bigat pa rin sa kanyang dibdib. Sa gabing iyon, habang nag-aayos kami ng tindahan, napansin kong tila may kakaibang nangyayari. Isang matandang lalaki ang pumasok. May suot siyang kupas na jacket at may daladalang maliit na bag. Naglakad siya papunta sa counter kung saan si Lila ang nakatoka. Hindi ko narinig ang usapan nila sa simula, ngunit napansin ko ang pagkunot ng noo ni Laila. Lumapit ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Adrian, sabi niya gusto raw niya tayong kausapin tungkol sa trabaho natin. Bulong ni Lila na halatang naguguluhan. Nagpakilala ang matandang lalaki bilang si Mang Ernesto. Isa raw siyang dating propesor sa kolehiyo. Paano siya napunta rito sa tindahan sa ganitong oras? Bakit daw niya gusto kaming kausapin? Mga bata, napansin ko kayo nitong mga nakaraang linggo. Hindi ko alam ang buong kwento ninyo, pero halata sa kilos ninyo na hindi lang basta trabaho ang ginagawa ninyo rito. May mas malaking dahilan kung bakit kayo nagsusumikap, sabi ni Mang Ernesto, habang tinitingnan kami ng may sinseridad. Nagpalitan kami ng tingin ni Lila. Totoo ba ang naririnig namin? Sino siya para masabi ang ganitong bagay? Alam niyo ba, noong kabataan ko, katulad din ninyo ako, nagsikap ako habang nagtatrabaho sa gabi para makapag-aral. Ngayon, propesor na ako sa isang universidad, pero ang totoo, hindi lang sipag ang dahilan kung bakit ko narating ang pangarap ko. May mga tao rin na tumulong sa akin. At sa palagay ko, oras na para ako naman ang tumulong. Hindi ko alam kung paano magre-react. Tumingin ako kay Lila na halatang mas naguguluhan kaysa sa akin. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mang Ernesto? Tanong ni Lila na ngayon ay may halong kaba at pag-asa ang boses. Ngumiti si Mang Ernesto at inilabas ang isang envelope mula sa kanyang bag. Ito ay isang aplikasyon para sa scholarship program na pinapatakbo ng universidad kung saan ako nagtuturo. Sa tingin ko, bagay ito sa inyo. Ang programa ay para sa mga estudyanteng nangangailangan, ngunit nagsusumikap, katulad ninyo. Halos hindi ako makapaniwala. Ang mga salitang scholarship program ay tila musika sa pandinig ko, ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pagdududa. Kaya ba namin? Paano kung hindi kami pumasa? Si Lila naman ay tila bumalik ang sigla. Talaga po? Pero, paano ninyo kami natsyempuhan dito? At bakit ninyo ito binibigay sa amin? Tumawa ng mahina si Mang Ernesto. Hindi ito tiyempo, iha. Madalas akong dumadaan dito tuwing gabi para bumili ng tinapay. Napansin ko kayo
at naalala ko ang sarili ko noong kabataan ko. Hindi aksidente ang pagkikita natin. Ang tanong, handa ba kayong tanggapin ang hamon na ito? Nagpalitan kami ng tingin ni Lila. Sa isang banda, ito na ang pagkakataong pinapangarap namin. Ngunit sa kabilang banda, ang takot na baka hindi kami magtagumpay ay tila isang anino na hindi namin matakasan. Tanggapin natin, Adrian. Bulong ni Lila na tila bumalik ang tapang sa kanyang mga mata. Tumango ako bilang sagot. Ngunit bago pa man namin maabot ang envelope, biglang may pumasok na lalaki sa tindahan. Isang pamilyar na mukha, si Ramil, ang supervisor namin. Adrian, Lila, bakit kayo nagkukumpulan diyan? Balik sa trabaho. Sigaw niya, puno ng galit. Napatingin si Mang Ernesto kay Ramil at sa sandaling iyon, naramdaman kong may mangyayaring hindi inaasahan. Ang tanong, magiging pabor ba ito sa amin o isa na namang dagok sa aming dalawa? Nagsimula ang gabi sa karaniwang tanawin ng aming buhay. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw sa universidad, muli kaming nagtungo ni Lila sa aming mga trabaho sa isang maliit na kainan sa bayan. Pagod na ang aming katawan sa maghapong pag-aaral, ngunit kailangang kumayod para sa aming mga pangarap. Si Lila ay nagsimula ng maghanda ng mga orders sa kusina, habang ako naman ay abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Kami sanay na sa ganitong takbo ng aming buhay. Ang bawat hakbang, bawat order, bawat tawag ay parang musika na sa aming pandinig. Kung tutuusin, ang mga gabing ito ang nagbibigay sa amin ng lakas para ipagpatuloy ang laban sa araw-araw. Habang kami nagtatrabaho, muling bumalik sa akin ang alaala ng aming unang pagkikita ni Lila sa universidad. Parehas kaming nahuhuli sa klase, parehong may mga eye bags na parang hindi natutulog. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan na lumago sa isang hindi matibag na samahan. Sa kabila ng pagod, patuloy kaming nagkukwentuhan ni Lila kapag may pagkakataon. Napag-uusapan namin ang aming mga pangarap, ang mga plano para sa hinaharap at ang mga bagay na nais naming makamit. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa kanya, isang lihim na matagal ko nang iniingatan. Isang gabi, habang kami nagliligpit na ng aming mga gamit matapos ang trabaho, napansin kong tila may bumabagabag kay Lila. Tahimik siya at tila malalim ang iniisip. Nang tanungin ko siya, ngumiti lang siya ng tipid at sinabing pagod lang daw siya. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may iba pa siyang iniisip. Ilang araw ang lumipas, ganito pa rin ang takbo ng mga gabi namin. Sa kabila ng pagkasira ng aming routine dahil sa mga iniisip ni Lila, pilit kong pinalalakas ang aking loob na magpatuloy. Hanggang isang gabi, habang kami nag-uusap sa isang sulok ng kainan, bigla niyang nailabas ang kanyang saloobin. May offer akong natanggap, isang scholarship sa ibang bansa. Sabi niya sa akin, sabay tingin ng diretso sa aking mga mata. Para bang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa akin. Hindi ko alam ang isasagot. Ang tanging kaya ko lang sabihin ay, kailan mo pa nalaman? Mga ilang linggo na rin, sagot niya. Pinag-isipan kong mabuti kung sasabihin ko sa iyo o hindi. Alam kong ito na ang pagkakataon kong makapag-aral sa gusto kong kurso, pero ayokong iwan ka. Sa sandaling iyon, tumigil ang aking mundo. Alam kong masaya dapat ako para sa kanya, subalit hindi ko maialis ang bigat sa aking dibdib. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan ko siyang suportahan sa kanyang desisyon. Kung ito ang makakabuti para sa'yo, susuportahan kita, sabi ko, ngunit sa loob-loob ko'y naglalaban ang aking damdamin. Nagpatuloy ang aming mga gabi sa trabaho, ngunit nagbago na ang lahat. Naging mas madalas ang aming mga pag-uusap tungkol sa hinaharap, tungkol sa mga plano ni Lila sa ibang bansa at kung paano namin haharapin ang darating na pagbabago. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi, bigla kong naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyayari. Huminto ako
At sa gitna ng katahimikan ng gabi, hindi ko napigilang sabihin ang matagal ko nang itinatagong lihim. Lila, may gusto akong aminin, sabi ko habang tinitignan siya sa mata. Matagal ko na itong gustong sabihin, pero ngayon ko lang nagkaroon ng lakas ng loob. Mahal kita, higit pa sa kaibigan. Nagulat si Lila at sa kanyang mga mata nakita ko ang pagkalito. Hindi ko alam kung ito'y dahil sa aking pag-amin o sa kanyang sariling damdamin. Saglit siyang natahimik, tila pinoproseso ang mga narinig. Hindi ko alam ang sasabihin, tugon niya habang unti-unting bumabalik ang kanyang ngiti. Pero salamat sa pag-amin. Hindi ko inaasahan ito. Nang gabing iyon, naghiwalay kami ni Lila na may mga tanong na bumabagabag sa aming isipan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin, ngunit alam kong ito'y simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong may mga bituin sa langit. Parang sinasabi nilang kahit anuman ang mangyari, may liwanag pa ring naghihintay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatiling naglalaro sa aking isipan. Ano na ang susunod na mangyayari sa amin ni Lila? Sa aming paglalakbay bilang mga mag-aaral na nagsusumikap, hindi na kami bago sa hirap at sakripisyo. Magkasama kaming nag-aral sa umaga at nagtrabaho sa gabi. Si Mia, ang matalik kong kaibigan at kapwa-estudyante, ay palaging nasa tabi ko. Sa tuwing nararamdaman kong bibigay na ako, siya ang nagiging sandigan ko. At sa tuwing siya naman ang nawawala ng pag-asa, ako ang nagpapalakas sa kanya. Nagsimula ang araw na ito tulad ng nakaraan. Puno ng mga leksyon, proyekto at pagsusulit. Sa kabila ng pagod, may kakaibang sigla sa aming mga hakbang. Marahil ay dulot ito ng nalalapit na graduation, isang patunay ng aming pagsusumikap. Pagdating ng gabi, nagpunta kami sa aming pinagtatrabahuhan, isang maliit na coffee shop na malapit sa universidad. Mahirap man ang trabaho, natutunan naming mahalin ito. Dito kami natutong makisalamuha sa iba't ibang tao. At dito rin kami natutong magpahalaga sa bawat sentimong aming kinikita. Habang naglilinis ng tables, napansin kong tila balisa si Mia. Hindi ko maiwasang magtanong, Mia, may problema ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala naman, Leo. Medyo pagod lang siguro. Nagpatuloy kami sa trabaho. Ngunit hindi ko maiwasang pansinin ang tila pagkalubog ng kanyang mga mata at ang mabigat na paghinga na pilit niyang itinatago. Kung may isang bagay na natutunan ko sa mga tao ng aming pagkakaibigan, ito ay ang hindi basta-basta maniwala sa kanyang mga salitang, "Okay lang ako." Pagsapit ng gabi, nagdesisyon akong samahan siya pauwi. Palibhasa ay magkaibigan, sanay na kami sa ganitong setup. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang lamig sa hangin at may kung anong bigat sa aking dibdib. Mia, alam mong nandito lang ako. Kahit ano pa yan, pwede mong sabihin. Bungad ko habang naglalakad kami sa masikip na kalsada pauwi. Tumigil siya sa paglalakad. Humarap sa akin at sa isang iglap, bumagsak ang kanyang mga luha. Leo, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, pero nag-alala ako sa kanyang hikbi. Ano? Anong nangyari? Mamay sakit ako, Leo. Isang buwan ko na itong alam, pero natatakot akong sabihin sa'yo. Umiiyak na sabi ni Mia. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano magre-react. Anong ibig mong sabihin? Anong klaseng sakit? Leukemia. Sinubukan kong kayanin. Hindi ko alam kung paano kita haharapin. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Kailangan kita, Leo. Kailangan ko ang suporta mo. Pahayag niya habang patuloy ang pag-agos ng luha. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay tila naglaho sa hangin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mia, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sa mga sandaling yon, naisip ko ang lahat ng aming pinagsamahan. Ang mga gabing sabay kaming nag-aaral, ang mga leksyon na sabay naming pinagtagumpayan,
at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan, pero alam kong hindi ko siya bibitawan. Sa aming paglalakad pa uwi, tila nag-iba ang mundo. Ang mga ilaw ng kalsada ay naging simbolo ng pag-asa. Ang hangin ay tila bulong ng mga pangarap na hindi pa rin dapat kalimutan. Pinag-isipan ko ang mga hakbang na dapat kong gawin, ang mga paraan para maging sandigan siya sa kanyang laban. Pagdating sa bahay nag-usap kami. Nagplano kami kung paano haharapin ang kanyang paggamot, kung paano niya matatapos ang pag-aaral habang lumalaban sa sakit. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang tibay ng loob ni Mia. Hindi siya susuko at hindi ko hahayaan na mag-isa siya sa laban. Ngunit sa loob ng aking isip, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung hindi ko siya matulungan? Paano kung ang lahat ng aming pinaghirapan ay mawala sa isang iglap? Ito ang tanong na wala akong sagot. Isang cliffhanger na tila walang kasiguraduhan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong maniwala na sa aming pagsusumikap at pagkakaibigan, kaya naming lagpasan ang anumang pagsubok. Sa gabing iyon, habang magkatabi kaming nakaupo sa kanyang maliit na sala, nagpasya kami. Hindi namin susukuan ang aming mga pangarap. At kahit ano pa ang mangyari, sabay naming haharapin ang kinabukasan. Magkaibigan, magkasama, hindi nag-iisa. Sa kabila ng pagod na dala ng maghapong klase, ang gabi ay hindi pa natatapos para sa amin ni Leia. Pareho kaming mga estudyante sa kolehiyo na nagsisikap makamit ang aming mga pangarap habang pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Ako si Marco at si Leia naman ang matalik kong kaibigan at kasama sa paglalakbay na ito. Sa bawat hakbang, kami ang magkasama, palaging nag-uusap tungkol sa mga pangarap at plano namin para sa hinaharap. Sa gabi, nagtatrabaho kami sa isang maliit na cafe malapit sa universidad. Hindi ito glamuroso, ngunit sapat na para sa mga pangangailangan namin. Ako ang tagahugas ng pinggan at minsan tumutulong sa pag-aayos ng mga mesa. Si Leia naman ay barista, mahusay sa paggawa ng kape na paborito ng mga estudyante at guro. Sa bawat tasa ng kape na inihahanda niya, may ngiti siyang kalakip, isang ngiti na tila nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Sa kalagitnaan ng aming shift, naupo kami sa sulok para magpahinga ng kaunti. Marco, natanggap mo na ba yung email mula sa scholarship committee? Tanong ni Leia habang sinisip-sip ang kanyang iced coffee na siya rin ang gumawa. Umiling ako. Wala pa, Leia. Pero umaasa pa rin ako. Si Leia ay palaging positibo. Makukuha mo yan, tiwala lang. Ang scholarship na iyon ang susi sa aming maginhawang kinabukasan. Pareho kaming nag-apply at pareho rin kaming nangangarap ng mas maliwanag na kinabukasan. Alam kong malaki ang posibilidad na isa lang sa amin ang makakakuha, ngunit sa kabila ng lahat, palaging nandyan si Leia para ipaalala sa akin na hindi kami sumusuko. Habang tuloy-tuloy ang trabaho, hindi namin maiwasang pag-usapan ang mga plano namin. Ano ang gagawin mo kapag nakuha mo yung scholarship? Tanong ko kay Leia. Siguro, mas magfo-focus ako sa pag-aaral. Gusto kong maging guro, Marco. Gusto kong makatulong sa mga batang katulad natin. Sagot niya, puno ng determinasyon. Napaisip ako. Ako ang tipo ng tao na palaging nangangarap, ngunit madalas natatakot sa posibilidad ng pagkabigo. Ako, gusto kong maging engineer. Gusto kong magtayo ng mga bagay na makakatulong sa mga tao, lalo na sa mga katulad natin na nagpipilit makaahon. Sa bawat gabing lumilipas, palaging may oras kaming nag-uusap ng ganito. Mga pangarap at plano na tila kay hirap abutin, ngunit sa bawat kwentuhan, nagiging mas malinaw ang aming mga mitiin. Sa kabila ng pagod, sa kabila ng puyat, patuloy kaming nangangarap. Isang gabi, habang papalapit na ang oras ng pagsara, may isang lalaki na pumasok sa cafe. Hindi siya pangkaraniwang customer. May suot siyang suit at mukhang may kapangyarihan.
Lumapit siya sa counter kung saan si Leia ay abala sa paggawa ng mga order. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Leia, ngunit hindi niya ipinahalata. Good evening, sir. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Tanong ni Leia, may halong nangiti sa kanyang pagkabigkas. Ngumiti ang lalaki. Actually, I'm not here for coffee. I'm looking for Leia and Marco. Nagkatinginan kami ni Leia, parehong nagtataka. Bakit kami ang hinahanap ng lalaking ito? May mga tanong na naglalaro sa isip ko, ngunit pinili kong maghintay sa kanyang kasunod na sasabihin. I'm from the scholarship committee, sabi ng lalaki, at agad kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. I have some important news for both of you. Napalunok si Leia. Ano po yon, sir? Tanong niya, halos pabulong. The committee has decided to award the scholarship to both of you. We believe in your potential and your commitment to your education. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Parang nagising ako sa isang panaginip. Pareho kaming nakatanggap ng scholarship. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit nakita ko ang saya sa mga mata ni Leia na bumabalot sa buong cafe na para bang isang bagong umaga. Ngunit bago kami tuluyang magpasalamat, nagpatuloy ang lalaki. However, there's a condition. You must complete a special project together, something that will benefit the community. Nagkatinginan kami ni Leia, parehong puno ng pag-aalinlangan at excitement. Ano kaya ang proyekto na iyon? Paano namin ito sisimulan? Bagaman may kaba, alam kong kakayanin namin. Kaya namin ito basta't magkasama kami. Ang gabi ay nagwakas, ngunit ang bagong kabanata ng aming buhay ay nagsisimula pa lamang. Habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga posibilidad. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang bumabalik. Ano kaya ang magiging epekto ng proyektong ito sa amin? Ano ang mga susunod na mangyayari? Hindi ko alam, ngunit ang pag-asam ko sa kinabukasan ay mas matatag kaysa dati. Sa bawat pagpatak ng oras, ramdam ko ang pagod na unti-unting bumabalot sa aking katawan. Ako si Marco, isang estudyante na sabay nag-aaral at nagtatrabaho sa gabi. Kasama ko si Ana, ang matalik kong kaibigan at kapwa estudyante na may parehong determinasyon. Sa kabila ng hirap, hindi namin alintana ang pagod. Alam namin ang halaga ng aming pangarap. Marco, kaya pa ba? Tanong ni Ana habang kami naglalakad papunta sa aming pinagtatrabahuan. Madilim na ang paligid, ngunit ang mga ilaw sa kalsada ay tila nagbibigay liwanag sa aming mga pangarap. Kaya pa, Ana, para sa kinabukasan natin, tugon ko habang pilit na ngumingiti. Nagtrabaho kami bilang mga crew sa isang maliit na kainan na bukas hanggang hating gabi. Ang mga gabi namin ay puno ng pag-aasikaso sa mga order, paglinis ng mga lamesa at pakikipag-usap sa mga customer. Sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng aking mga mata. Ngunit sa tuwing mararamdaman ko ito, lagi kong iniisip ang mga sakripisyo ng aking pamilya. Ganito rin si Ana, pareho kami ng pinagdadaanan. Isang gabi, matapos ang aming trabaho, napagdesisyonan naming mag-aral pa, kahit kaunti bago umuwi. Naupo kami sa isang tahimik na sulok ng kainan. Dala ang aming mga libro at laptop. Ana, paano mo nagagawang manatiling positibo? Tanong ko habang inaayos ang aking mga notes. Simple lang, Marco. Lagi kong iniisip na may magandang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito. Sagot ni Ana habang nakatitig sa kanyang laptop. Habang nag-aaral kami, biglang pumasok ang isang lalaking pamilyar sa amin. Si Sir Javier, ang aming professor sa economics, na kilala sa kanyang mahigpit na pamumuno sa klase. Hindi namin inaasahan na makikita namin siya sa ganitong oras. Marco, Ana, hindi ko akalain na kayo'y nagtatrabaho dito. Sabi niya, tila nagugulat. Opo, sir. Kailangan po para sa pang-araw-araw na gastusin. Sagot ni Ana na may halong kaba.
Naupo si Sir Javier sa harap namin at nagtanong tungkol sa aming kalagayan. Ikinuwento namin ang aming sitwasyon, ang hirap ng pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Nakikinig siya ng mabuti at sa kanyang mga mata nakita namin ang tila pagkakaintindihan sa aming sitwasyon. Alam niyo, hindi madali ang ginagawa niyo. Pero tandaan niyo, ang hirap na ito ay magiging pundasyon ng inyong tagumpay balang araw. Sabi niya na nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Matapos ang ilang oras, nagpaalam na si Sir Javier. Ngunit bago siya umalis, may iniabot siyang envelope sa amin. Buksan niyo ito kapag nasa bahay na kayo, aniya. Nang makauwi kami ni Ana, hindi na kami mapakali sa pag-iisip kung ano ang laman ng envelope. Umupo kami sa sahig at dahan-dahang binuksan ito. Laman nito ang isang sulat at ilang dokumento. Marco, Ana, nais ko kayong tulungan. May scholarship program ang aking kaibigan na akma sa sitwasyon niyo. Kailangan niyo lang pumasa sa ilang pagsusulit at interview. Ngunit sa nakikita ko, kaya niyo ito. Basa ni Ana mula sa sulat. Napatingin kami sa isa't isa, sabay-sabay ang tibok ng aming mga puso. Ang scholarship na ito ay maaaring maging daan para sa mas maginhawang buhay. Ngunit kasabay ng saya ay ang kaba at tanong, kaya ba namin ang hamon na ito? Sa gabing iyon, nagpalitan kami ni Ana ng mga plano at pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maiwasan ang pag-aalala. Paano kung hindi namin makuha ang scholarship? Ano ang mangyayari sa amin? Habang kami natutulog, hindi maalis sa isip ko ang mga posibilidad. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang uri ng pag-asa na hindi ko pa naramdaman noon. Muli kong naisip ang salitang binitiwan ni Sir Javier. Ang hirap na ito ay magiging pundasyon ng aming tagumpay. Ngunit sa kabila ng pag-asa, isang pangyayari ang bumulaga sa amin kinabukasan. Dumating ang isang sulat mula sa kainan na nagsasabing kailangan nilang magbawas ng mga empleyado dahil sa kakulangan sa budget. Sa kasamaang palad, kami ni Ana ang napili. Nagulantang kami sa balita. Paano kami makakapaghanda para sa scholarship kung wala kaming kita? Ang takot ay bumalot sa amin, ngunit alam namin na hindi namin maaaring sumuko. Kailangan naming mag-isip ng paraan upang malampasan ang pagsubok na ito. Sa gitna ng pag-aalala, may naisip si Ana. Marco, bakit hindi natin subukan ang mga online freelancing jobs? Baka may makuha tayong kahit pansamantalang trabaho. Sa kanyang mungkahi, nagkaroon kami ng bagong pag-asa. Ngunit ang tanong ay nanatili, magiging sapat ba ang oras para sa paghahanda sa scholarship habang inaasikaso ang bagong trabaho? Sa bawat hakbang, alam namin na magiging mahirap ang daan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming determinasyon ay hindi matitinag. Sa pagharap sa bagong hamon na ito, naramdaman ko ang liwanag sa dilim, isang pag-asang hindi matitinag sa kabila ng unos. Ngunit ang tanong ay nakabitin pa rin sa hangin. Kaya ba namin ito? Sa bawat pagsapit ng gabi, tila ba lumalalim ang pagod na nararamdaman ko. Ako si Marco, estudyanteng lalaki na sabay na nag-aaral at nagtatrabaho upang makamit ang aking mga pangarap. Kasama ko sa laban na ito si Liza, isang matalinong estudyanteng babae na may parehong sitwasyon. Madalas naming iniisip kung paano namin nagagawang balansihin ang lahat. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi kami sumusuko. Sa gabing ito, habang naglalakad kami ni Lisa papunta sa aming trabaho sa isang maliit na kainan sa kanto, hindi ko maiwasang mapansin ang bigat sa kanyang mga mata. Liza, ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya, umaasang kaya pa niyang ituloy ang gabi. Ngumiti siya ng payak, ngunit may kirot sa kanyang tinig. Nasa isip ko lang ang pagsusulit natin bukas. Natatakot ako na baka hindi ko magawa ng tama. Kailangan kong makapasa, Marco. Naramdaman ko ang kanyang takot at kahit ako'y may alinlangan, pinilit kong magbigay ng lakas. Kaya natin to, Liza. Nasa dulo na tayo ng semestreng ito. Konting tiis na lang, sabi ko habang hawak ang kanyang balikat. Pagdating sa kainan,
Abala na ang lahat sa paghahanda. Tila ba hindi mababawasan ang dami ng mga tao na pumapasok sa loob para kumain. Ako ay naatasang maghugas ng pinggan habang si Lisa naman ay nagsiserve sa mga customer. Sa gitna ng ingay ng mga plato at kubyertos, sinubukan kong mag-isip ng mga sagot sa mga posibleng tanong sa pagsusulit. Naisip ko na hindi lang mga pinggan ang hinuhugasan ko, kundi pati na rin ang mga kaba at takot ko sa kinabukasan. Habang abala sa pagsisilbi, napansin ko si Lisa na tila ba may iniisip na malalim. Maya-maya pa'y lumapit siya sa akin at bumulong, Marco, may nakita akong anunsyo kanina. Nag-aalok ng scholarship, ang isang foundation para sa mga estudyanteng nagtatrabaho. Baka ito na ang pagkakataon natin. Napatigil ako sa ginagawa ko. Scholarship, parang liwanag sa gitna ng madilim na lagusan. Talaga? Paano tayo makakasali? Tanong ko, puno ng pag-asa. Kinakailangan lang ng liham ng intensyon at patunay ng ating trabaho. Gagawin ko ito mamaya pagkatapos ng shift natin. Sagot niya. Kitang-kita ko ang muling pagsiklab ng determinasyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng aming shift, habang naglalakad pa uwi, napagpasyahan naming mag-aral pa rin kahit napagod. Naupo kami sa isang maliit na mesa sa ilalim ng isang poste ng ilaw sa tabi ng daan. Binuksan namin ang aming mga libro at notebook, umaasang makapasa at makakuha ng scholarship. Habang nag-aaral, napansin kong tahimik si Liza. May iniisip ka ba? Tanong ko sa kanya. Iniisip ko lang kung anong mangyayari kung hindi natin makuha ang scholarship na yon. Paano kung hindi tayo makapasa sa pagsusulit? Natatakot ako, Marco. Sagot niya, puno ng pag-aalala. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing, Liza, hindi man natin alam ang mangyayari, pero alam kong hindi tayo nag-iisa. Magkasama tayong lumalaban. Kung sakaling hindi man tayo makuha, patuloy tayong magkakaroon ng pag-asa at magpupursige. Ngumiti siya at sa kanyang nanggiti, nakita ko ang liwanag ng pag-asa. Nagpatuloy kami sa pag-aaral hanggang sa maramdaman na namin ang pagod sa mga mata. Naghiwalay kami ng landas sa isang kanto, umaasang may magandang bukas na naghihintay sa amin. Kinabukasan, sa araw ng pagsusulit, kabado kaming dalawa habang papasok sa silid. Nagsimula ang pagsusulit at sa bawat tanong na sinasagutan ko, naaalala ko ang mga gabing sinikap namin ni Liza na mag-aral kahit pagod. Para bang ang bawat sagot ay may kalakip na pinaghirapan at panalangin. Pagkatapos ng pagsusulit, naghintay kami sa labas ng silid para sa resulta. Tahimik kaming dalawa, nagdarasal na sana'y magtagumpay kami. Paglabas ng guro, dala niya ang mga resulta. Isa-isa niyang binanggit ang mga pumasa. Nang marinig ko ang pangalan ni Liza, niyakap ko siya ng mahigpit. Ngunit nang dumating sa pangalan ko, hindi ko ito narinig. Tila bumagal ang oras at naramdaman ko ang pagbigat ng aking puso. Hindi ko narinig ang pangalan ko. Bulong ko kay Liza, hindi makapaniwala. Ngumiti siya sa akin, ngunit mata niya ay puno ng awa. Marco, baka nagkamali lang. Kausapin natin si Ma'am, sabi niya, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Habang papalapit kami sa guro, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumasalubong sa akin. Ano nga ba ang naghihintay sa akin? Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, ito na ba ang hangganan ng aming pangarap? Sa likod ng aking isip, may boses na bumubulong. Hindi pa ito ang wakas, Marco. May pag-asa pa. Ngunit paano kung ito na talaga ang katapusan ng aming pinagsikapang abutin? Sa kabila ng pagod na nararamdaman ko mula sa maghapong pag-aaral at pagtatrabaho sa gabi, hindi ko maipagkaila ang kakaibang saya sa tuwing natutunan ko ang isang bagong konsepto o nakakasalubong ang masalimuot na problema sa trabaho. Ako si Marco, isang estudyante sa kolehiyo na nagsisikap sa pag-aaral habang nagtatrabaho sa isang maliit na kainan bilang dishwasher. Kasama ko sa aking paglalakbay si Lila, ang aking matalik na kaibigan at kapwa estudyante.
na nagtatrabaho bilang waitress sa parehong kainan. Tuwing gabi, pagkatapos ng klase, nagmamadali kaming dalawa papunta sa kainan. Hindi kami nag-uusap habang naglalakad, marahil dahil sa pagod. Ngunit dama ko ang hindi natitinag na suporta ni Lila. Sa kabila ng aming tahimik na samahan, pareho kaming determinado na maabot ang aming mga pangarap. Nagsimula ang aming shift sa kainan na puno ng tao, ngunit naging sanay na kami sa bilis nito. Si Lila, sa kanyang nakangiting mukha, ay abala sa pag-asikaso sa mga customer habang ako naman ay nakatuon sa paglinis ng mga pinggan sa likuran. Habang naglilinis ako ng isang tambak ng mga pinggan, naalala ko ang isa sa mga leksyon na itinuro sa klase kanina tungkol sa ekonomiya. Ang mga teorya at konsepto ay umuukil-kil sa aking isipan, tila naghahanap ng paglalapat sa totoong buhay. Sa kalagitnaan ng aking pag-iisip, biglang lumapit si Lila. May dala-dalang tasa ng kape at isang piraso ng papel. "Marco, tingnan mo ito," sabi niya habang iniabot ang papel. "Nakahanap ako ng seminar tungkol sa scholarships at career opportunities. Maganda ang timing nito para sa atin." Agad kong kinuha ang papel at binasa ito. Isang seminar sa Sabado sa isang malapit na universidad tungkol sa iba't ibang scholarship programs at career opportunities sa loob at labas ng bansa. Sa kabila ng aming abalang schedule, naramdaman ko ang excitement. Ito na ang pagkakataon namin upang makahanap ng mas magandang oportunidad para sa aming kinabukasan. "Salamat, Lila. Pupunta tayo rito," sagot ko, puno ng pag-asa. Ang aming mga matay nagtagpo. Isang tahimik na kasunduan na hindi namin palalampasin ang pagkakataong ito. Sa mga sumunod na araw, naging mas masipag kami sa pag-aaral at pagtatrabaho. Pinag-aralan namin ang mga programang maaaring magbigay sa amin ng scholarship, nag-research para sa seminar at gumawa ng plano para makadalo. Unti-unti, ang pagod ay napalitan ng dedikasyon at pananabik. Dumating ang Sabado at nagpunta kami sa seminar. Punong-puno ng tao ang auditorium. Lahat ay may parehong hangarin na makahanap ng mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan. Habang nakikinig kami sa mga tagapagsalita, napagtanto namin na marami sa mga scholarship programs ang nangangailangan ng malalim na kaalaman at karanasan. Ngunit hindi kami nawala ng pag-asa. Lalo kaming nahikayat na pagbutihin pa ang aming pag-aaral at trabaho. Sa pagtatapos ng seminar, lumapit ang isang tagapagsalita sa amin at iniabot ang kanyang business card. "Alam kong mahirap ang sitwasyon ninyo, pero kitang-kita ko ang determinasyon sa inyong mga mata. Kung kailangan ninyo ng tulong o karagdagang impormasyon tungkol sa mga scholarships, huwag kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin," sabi niya. Habang papalabas kami ng auditorium, napansin ko ang kakaibang kinang sa mga mata ni Lila. "Marco, kaya natin ito. Hindi tayo magpapatalo," bulong niya, puno ng pag-asa. Ngunit sa pag-uwi namin, isang hindi inaasahang balita ang bumungad sa akin. Isang tawag mula sa kainan ang natanggap ko, sinasabing biglang nagsara ito dahil sa kakulangan ng kita. Napaupo ako sa gilid ng daan, hindi makapaniwala sa nangyari. Paano na ang aming trabaho? Paano namin tutustusan ang aming pag-aaral? Sa pag-asang makakahanap kami ng solusyon, tumingin ako kay Lila. Sa kanyang mukha, nakita ko ang parehong pagkabigla, ngunit may bahid ng determinasyon. "Marco, hindi ito ang katapusan. Maghahanap tayo ng ibang trabaho. Makakaraos tayo," aniya, puno ng tiwala. Habang nakaupo kami sa gilid ng daan, biglang umulan. Nakatingala kami sa langit, tila mga batang umaasa sa pagdating ng araw pagkatapos ng bagyo. Ang hindi namin alam, ang pagsubok na ito ang magtutulak sa amin sa mas malaking pagbabago sa aming buhay. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi namin susukuan ang aming mga pangarap kahit gaano pa kahirap ang daan.
Habang kami nag-iisip ng susunod na hakbang, isang tawag ang natanggap ni Lila. Isang offer para sa isang bagong trabaho. Ngunit may kondisyon. Kailangan naming lumipat sa ibang lugar. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Paano namin haharapin ang bagong hamon na ito? Hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga bituing naglalakas loob na magningning sa kadiliman. At ang pag-ihip ng hangin ay nagpapalamig sa aking pisngi habang papunta ako sa aming paboritong kainan ni Mia. Ang kainan na iyon ay naging saksi sa aming mga pangarap, sa aming mga pagod na ngiti, at sa aming mga plano para sa kinabukasan. Magkasama kaming nagtatrabaho sa isang lokal na tindahan ng kape tuwing gabi. Kaming dalawa ay mga estudyante sa kolehiyo na pilit na pinagkakasya ang oras sa pagitan ng pag-aaral, trabaho at minsang pagtulog. Sa kabila ng nakakapagod na schedule, walang kapantay ang kasiyahan tuwing magkasama kami sa trabaho. Si Mia ang tipo ng tao na kayang magbigay ng liwanag sa kahit anong madilim na sitwasyon. Ang kanyang tawa ay parang musika na nagpapagaan ng bawat gabi. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang nararamdaman ako. Parang may bumabagabag sa akin na hindi ko maipaliwanag. Nang makita ko si Mia sa kainan, agad kong napansin ang kanyang malungkot na mga mata. Hindi ko na kailangang magtanong, alam kong may problema. Seth, bungad niya habang nakatingin sa kanyang tasa ng kape. May kailangan akong sabihin sa'yo. Napatingin ako sa kanya, nag-aalala sa kung ano ang sasabihin niya. Ano yun, Mia? Alam mo namang nandito lang ako para sa'yo. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay nawalan ng trabaho at ang kanyang ina ay nagkakasakit. Ang mga pangarap ni Mia na makapagtapos ng kolehiyo ay parang unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Gusto kong magpatuloy, Seth, pero parang ang hirap na, sabi niya habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Gusto kong sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat, pero alam kong kailangan namin ng higit pa sa mga salitang iyon. Kailangan namin ng aksyon, ng plano, ng konkretong solusyon. Hindi kita pababayaan, Mia. Magtulungan tayo. Alam kong kaya natin to, sabi ko, pilit na nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Nagplano kami ng mga hakbang na gagawin para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pinag-isipan namin ang mga posibleng scholarships, mga part-time na trabaho, at iba pang mapagkukunan ng suporta. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi namin hinayaang mawala ang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, mas naging masigasig kami sa trabaho. Sa bawat tasa ng kape na aming hinahanda, palaging may kalakip na pag-asa at determinasyon. Sa tuwing may pagkakataon, patuloy kaming nag-aaral, nagpapalitan ng mga ideya at nagsusulat ng mga plano para sa kinabukasan. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, may isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang gabi, habang patapos na kami sa trabaho, may dumating na mensahe sa cellphone ni Mia. Kitang-kita ko ang kaba sa kanyang mukha habang binabasa niya ang mensahe. Nakita ko ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang takot at ang kanyang pag-asa. Seth, kailangan kong umalis, sabi niya habang nagmamadaling nag-aayos ng kanyang gamit. Anong nangyari, Mia? Tanong ko, naguguluhan sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Basta, kailangan kong pumunta sa ospital ngayon din. May nangyari sa nanay ko, sagot niya habang nagmamadaling lumabas ng tindahan. Naiwan akong nag-iisa, nagtataka kung ano ang nangyayari. Alam kong mahalaga sa kanya ang pamilya at hindi ko maiaalis sa kanya ang pag-aalala. Ngunit hindi ko rin mapigilan ang aking pangamba. Ano na ang mangyayari sa aming mga plano? Paano na ang aming mga pangarap? Habang nag-iisip ako ng mga sagot sa aking mga tanong, biglang tumunog ang aking cellphone.
Isang hindi inaasahang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang natanggap ko. Sa pag-aakala kong isa itong normal na tawag, sinagot ko ito. Ngunit ang mga salitang narinig ko mula sa kabilang linya ay nagdulot ng kakaibang kaba sa aking puso. Hinahanap si Mia ng isang tao na tila may koneksyon sa kanyang nakaraan, isang tao na maaaring makapagpabago sa kanyang kinabukasan. Ngunit sino siya at ano ang kanyang pakay? Sa mga oras na iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming laban. Sa halip, nagsisimula pa lang ang isang panibagong yugto ng aming buhay, isang yugto na puno ng mga katanungan at hindi inaasahang pagsubok. Habang naghahanda akong sundan si Mia sa ospital, sa likod ng aking isipan ay may bumabalot na misteryo. Isang misteryo na, sa kabila ng lahat ng hirap, ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pag-asa. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa. Sa aming paglalakbay, kasabay ng pag-usbong ng bagong yugto, ang liwanag ng pag-asa ay patuloy na nag-aalab sa aming mga puso. Nagsimula ang gabi sa karaniwang tugtog ng alarm clock na tila musika sa aking pandinig. Kahit nakakapagod ang magtrabaho sa gabi matapos ang buong araw na pag-aaral, hindi ko maikakaila ang kasabikan at ang kakaibang lakas na dulot nito. Kasama ko si Lara, ang aking matalik na kaibigan at kapwa-estudyante sa kolehiyo. Pareho kaming nagsisikap para makamit ang aming mga pangarap habang pinapasa ng hirap ng pag-aaral at pagtatrabaho. Nagsimula ang aming routine sa pagpunta sa maliit na coffee shop kung saan kami nagtatrabaho bilang barista. Sa bawat pagpasok namin doon, alam naming hindi lamang ito isang lugar ng trabaho, kundi isang silid-aralan ng buhay. Habang nagtitimpla ng kape, nagagawa naming talakayin ang mga aralin sa eskwela, mga teorya sa ekonomiya, at maging ang mga pangarap sa hinaharap. Dito nabuo ang aming samahan, ang aming pag-asa, at ang aming determinasyon. Alam mo, Jake, sambit ni Lara habang abala sa paggawa ng espresso. Minsan iniisip ko kung paano natin nagagawa ang lahat ng ito. Parang isang himala. Napatingin ako sa kanya. Pinagtataka ng kanyang mga sinabi. Siguro, ito ang himala ng pagsisikap, Lara. Hindi ito madali, pero kaya natin ito dahil may pangarap tayo. Sa aming break, nagpasya kaming mag-aral sa sulok ng coffee shop. Bukas ang aming mga libro at laptop, tila mga sundalo sa gitna ng digmaan. Walang oras para magpahinga, bawat segundo ay mahalaga sa aming pag-aaral. Habang nagbabasa ng mga notes sa ekonomiya, bigla kong naramdaman ang pangangailangan na huminto at mag-isip. Paano kung hindi na namin kayanin? Paano kung sa kabila ng lahat ng aming pagsisikap, hindi pa rin kami magtagumpay? Naisip mo na ba kung anong mangyayari kung hindi natin makamit ang ating mga pangarap? Tanong ko kay Lara. Sinasalamin ng agam-agam na biglang sumagi sa aking isipan. Tumigil siya sa pagsusulat at saglit na tumingin sa akin. Oo, Jake, pero hindi ito dahilan para sumuko. Sa bawat hirap na nararanasan natin, may nakatakdang ginhawa. Nagpatuloy kami sa pag-aaral hanggang sa sumapit ang oras ng pagsara. Habang nagliligpit, naramdaman ko ang pagod na bumabalot sa aking katawan. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang sigla ang pumapailan lang sa akin. Alam kong kasama ko si Lara sa laban na ito at magkasama naming tatahakin ang daan patungo sa tagumpay. Paglabas namin sa coffee shop, malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Madilim ang paligid, ngunit tila may liwanag na humahabol sa amin, liwanag ng pag-asa. Naglakad kami sa kahabaan ng sidewalk, tila mga sundalong naghahanap ng patutunguhan sa gitna ng gabi. Jake, tingnan mo, biglang sigaw ni Lara. Tinuturo ang isang bulletin board sa gilid ng kalsada. Napatingin ako at nabasa ang nakasulat, scholarship para sa mga working students. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Tila isang regalo mula sa langit, isang pagkakataon na matagal na naming inaasam. Sa gitna ng pagod, sa gitna ng pag-aalinlangan,
Heto ang liwanag na magpapasigla sa aming mga pangarap. Jake, ito na ang hinihintay natin, sabi ni Lara, puno ng tuwa ang boses. Kailangan nating subukan ito. Ngunit sa kabila ng kasiyahan may pumapasok na pagdududa sa aking isipan. Paano kung hindi kami makapasa? Paano kung hindi ito para sa amin? Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, alam kong kailangan naming subukan. Nagsimula kaming magplano para sa aplikasyon. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, nag-aaral kami ng mas mabuti, nag-aayos ng aming mga resumes, at nagbabasa ng mga tips para sa scholarship application. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod, ay tila nagkakaroon ng bagong kahulugan. Tila umaayon ng tadhana sa aming mga pangarap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, sa likod ng kilig at kasabikan, may isang tanong na patuloy na bumabalik sa akin. Hanggang saan kami dadalhin ang pag-aasam at pagsisikap na ito? Habang papalapit ang deadline ng aplikasyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aming balikat. Isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, biglang may sumulpot na anino sa aming likuran. Isang lalaking nakasuot ng itim, may hawak na envelope at may kakaibang ngiti. Para sa inyo, sabi niya, inaabot ang envelope sa amin. Sa loob ng envelope, nakita namin ang isang liham mula sa isang malaking kumpanya na nag-aalok ng internship para sa mga mahuhusay na estudyante. Isang pagkakataon na magbabago sa aming buhay, ngunit may kondisyon. Ang internship ay sa ibang bansa. Biglang bumalot ang katahimikan. Isang desisyon ang kailangang gawin, isang desisyon na magdadala sa amin sa hindi inaasahang landas. Sa gitna ng pag-aalinlangan, sa gitna ng pag-asa, alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata. Kasama ba sa scholarship ang internship? Ito kaya ang sagot sa aming mga pangarap o isang bagong hamon na haharapin? Sa dilim ng gabi, ang liwanag ng pag-asa ay tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mundo sa kabila ng aming mga limitasyon. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng desisyong ito, ngunit alam ko, sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, kasama ko si Lara at magkasama naming haharapin ang lahat.